Yan, good afternoon sa inyo mga kamamo. Maya mag-aayos na ako, papasok na ako. Pasensya na, kasakit na naman si kamamo. Naalala niyo yung vlog natin mga kamamo na na yung humataw tayo nung hinabol pa natin yung last day natin na 12 hours. Para makompleto natin yung 2 weeks na binuno natin from last week na 2 linggo. After nun mga kamamawala, tirik ang katawan ni kamamo 4 na araw. Yung 2 araw na day off ko, ayun, nandito lang ako sa bahay, nakahiga lang ako, sakit ng katawan ko. Tapos nadagdagan pa ng extra 2 days. So sobrang talagang tinamaan tayo dun sa vaccine na iyon. Kasi nga nung sabi nga ni Dr. Den, yung listahan ko dun sa vaccine kasi di ko natatandaan. The last time na nagpa-flu vaccine ako was like last 2021 pa. So 3 years na akong hindi nagba-vaccine. So nung binaksin ako mga kamamo, yan automatic, umano agad siya. Pero ngayon so far sa ngayon medyo okay na ako. Kaso nga lang, napansin ko lang din sa pangkain ko, para bang alam mo yung parang gusto kong kumain. Pero pag kumakain ako, is parang hindi ina-absorb nung katawan ko, yung pag kumakain ako. As in, parang gusto kong kumain, pero pag sumubo na ako, para bang ayoko na. Parang ganun yung pakaramdam ko na. Hindi naman sa tinatamad, hindi siya yung parang loss of appetite, parang ang dating. Pag sinusubo ko na yung pagkain, parang feeling ko, ayoko na agad, parang ganun. Parang mas gusto ko pang uminom na lang ng uminom ng liquid. Ngayon, dinadalasan ko yung pag-inom ng tubig. At the same time, bumili na rin ako ng kalamansi, na fresh kalamansi. Iyon ang iniinom ko, pinipigaan ko. Nilalagyan ko ng konting asukal, tsaka ng maligamgam. So ngayon, pagpasok natin ngayon, ibabaon ko uli yung kalamansi para kahit paano nakaano yan, pang natin sa lalamunan. Tapos more on tubig lang talaga ako, as in ilang araw na, 4 days na ako. Napapansin nyo mga kamamaw, medyo humumpak yung mukha ko. Yung jawline ko bumakat na dito. Ewan ko lang kung halata. Yun na yan. Pumayat ako mga kamamaw, sobrang pumayat ako na okay lang sa akin, pabor sa akin yun pumayat. Pero yun nga, nakukwento ko nga sa yung nangyayari. Napakahirap talaga ng isipin mo, gusto mo magpabaksin para kahit paano maprotektahan ka, tapos biglang nagkasakit ka. Pero that's part of pag talaga ka nang sa gamot, ganun talaga yung mga side effect nung vaccine. Pag binaksin ka, talagang kakasakit nga daw talaga. Pinagsabay ko pa yung COVID tsaka yung flu vaccine. Pero ngayon, babalik na tayo. Siyempre, hindi porke nagkasakit tayo or nagkaano tayo kahit paano, nakapagpahinga na tayo. Ngayon, paghahandaan natin yung mga bagay. So ngayon, pag pumasok ako sa trabaho, naka-ready na yun, may mga gamot na ako. Nagdala ako ng Benadryl, nagdala ako ng Tylenol, nagdala ako ng Vicks. Ano pa ba dinala ko? Nagdala ako ng Halls na candy. May baon tayong kalamansi juice. Yan, lahat ng gamot nandun na sa mga natin. Tas more on tubig tayo ngayon. Nagbaon lang ako ng konti kasi nakarami may biniling dinuguan. Parang lang kahit paano makainom tayo ng gamot mamaya pagpasok natin. So ngayon, medyo maaga pa, 2:30, maya-mayang konti. Magpe-prepare na ako, papasok na ako. So ngayon, papasok natin, syempre automatic siya. Pag galing ka sa sick leave, hindi ka pwedeng mag-overtime. Pero for sure, pag overtiming ka nila, dahil nga kailangan nga ng tao. Pero syempre, for the sake na walang masabi din ng mga kasama mo, and for the kapayapaan ng Earth, alam nyo na yung lahat. Para sa kapayapaan ng Earth, doon sa akin pinagtatrabahuhan, hindi tayo mag-overtime. Siyempre may sakit din, galing ako sa sakit Bukas na ako babalik sa overtime. So ngayon papasok tayo 8 hours lang. Siyempre naiya din ako doon sa supervisor natin dahil hindi naman biro din yung mga kumbaga ba sila, may binaan yan. Sa labas pala, kala ko umuungol yung 2 alaga natin kumain na yung mga yan Nagustuhan nila mga kamamo yung malunggay. Inalawang ko pala ng
yung pinag-anuhan ng malunggay, nagginisang munggo kasi kami. Kumuha ko ng ng malunggay nun. Tapos nilagyan ko ng yung baboy nun, na ginisang baboy, hinalo ko dun sa dog food nila, inubos nila parehas. Tapos nilagyan ko 2 chicken feet. Kasi hindi na natin na mamantyagan itong mga to eh. Sa mga di nakakaalam, alagang-alaga ko yung mga yan kahit hindi natin na ilalagay sa vlog natin. Parang mga anak ko yan. Yan, bagong laba pa yung sopa ngayon. Nakita nyo naman kung gaano kalinis. Tapos syempre, sa Friday, may regalo ko sa dalawang yan. Yan, kasama yan, every Pasko kung sakaling may gift ako sa dalawang yan. Yung dalawang alaga kong iyan is hindi alaga kasi ayaw kasing bisang banggiting alaga eh. Para sa akin, anak ko yung dalawang yan. Love na love ko yung dalawang yan. Yan, katabi ko lagi matulog yan oh. Papakit. Yan. Mahal na mahal ko yung mga aso ko ngayon. Kaya kayo kung may aso kayo, mahalin nyo. Babalik nila ng doble yung pagmamahal na binibigay nyo. Yun. So ngayon, babalik tayo sa trabaho. Siyempre, alalay-alalay lang muna. Dahil napapasin ko rin, pag may binubuhat ako, parang medyo nananakit pa yung katawan ko. Pero kaya yan. Kaya yan. Dagdagan lang natin ng motivation, tsaka ng mga dito, isipin na parang pag hindi mo kinaya, kayanin mo nandiyan lang sa taas, dasal lang yun. Makakasurvive din tayo. Pero feeling ko medyo okay na makabalik na sa trabaho. At kailangan na rin talaga mga kamamo kasi sayang din naman ang ating kahit pa paano kung may mga plano tayo sa buhay, mag-ipon-ipon din tayo kung sakaling kahit pa paano may naitatabi ng konti. Mahirap yung pag sumasweldo ka is napupunta lang din lahat sa bills. The same time, hindi mo pa nababayaran yung bayad mo sa credit card or sa credit line na ginagamit natin dito, di ba? So, yun lang mga natin, kailangan natin kumilos. Hindi pwedeng nagbabase lang tayo sa parang kumbaga ba kung magkano yung basic salary mo na monthly, kailangan kumahid ka pa ng konti para kahit pa paano may extra ka. So, syempre, pansin ko rin, hindi na tayo pabata, tumatanda na tayo. Hindi na tayo katulad nung dati na pag ako dati nung wala pa si Macy's dito, 3 trabaho ko. Nagki-cleaning ako sa co-op ng 11 o'clock ng gabi hanggang 1 o'clock ng madaling araw. Yun. Kinabukasan 7 o'clock, papasok ako ng co-op, pangumaga pa ako sa co-op nun 7 to 3:30. Pag out ko ng 3:30, papasok pa ako sa Berry Bar ng 4:30 to 8. Papasok ng 4:30 to 8. Tapos pagpasok ng 4:30 to, ipapasok na naman ako ng 11. Yung agwat na yun mga kamamaw, yun lang yung time na pahinga ni kamamaw. Ganun ako every time. Isipin mo. Minsan, syempre pag uwi ko ng alauna, hindi naman ako makakatulog agad ng bahay no. Naabutin pa ng like 1 to 2 hours, like 3 hours. 3 o'clock ng madaling araw ako makakatulog, gigising ako ng 6:15. O ganun lang ang tulog ni kamamaw everyday. Pero dati, wala lang. Talagang malakas. Never ako nagkasakit. Ngayon, nararamdaman na natin, medyo nagkakaedad na tayo. Kaprasong tik-tik mo lang sa katawan mo talaga, kakasakit ka. Hindi mo rin naman masasabing mga kamam na hindi ka magiging sakit. Kahit paano, may baby din kasi tayong nalagaan dito. The same time, yung time, natin, pagising natin dito, di ba, galing overtime, hindi tayo makakatulog ng mahaba na gusto nating mahabang tulog para mabawi natin yung tulog natin o puyat natin o pagpasok natin kasi nga may mga ginagawa pa sa bahay, di ba? So maraming dapat i-adjust, kaya ang mas maganda, alagaan nyo mabuti katawan nyo, pag day off, magpahinga, tapos samahan na rin ng vitamins. Yan, so yun ang mga bagay na ginagawa ko ngayon para kahit paano maiwasan natin magkasakit. So ayan, mamaya-maya papasok na ako. Kita-kits. 1 hour later. Pag-shower na ako mga mama. I-start ko muna yung sasakyan. Dahil para bago umalis, minute na yung sasakyan. Kung nakaraan, punong-puno ng snow. Lamig. Tingnan mo yung sasakyan. Ay, nag-ano pa ako mamaya. I-scrape ko pa yun. Bago umalis, i-scrape ko pa yung ibabaw. Yan, tingnan natin na. May baon na natin. Yan, punong-puno na ng gamot.
pati Tylenol, pati enzyme, bagong vitamins ko. Yan. Nalagay ko na siya lahat dito para sa susunod hindi ko na nakakalimutan kung sakaling makalimutan ko man ng uminom. Pag binuksan ko tong baonan, makikita ko yung laman ng baonan natin. Medyo pinapaus pa si mama. Yan, bibihis na tayo. Ilang araw din tayo hindi nakapasok, 2 araw. Itong polis lalagay ko na sa bulsa ng jacket ko. Start na yung sasakyan. Nagdoble na rin ako ng ano. Laka na ng pinahid ko mga kamamaw sa mga nakakaan. Laka na ng pinahid ko. Dati to masikip na masikip sa akin. Ngayon no, size small to yung t-shirt na to yung. Tingnan mo ngayon. Mukhang body fit na. Kumana na yun. Doble natin yung jacket natin. Yan na. Kailangan balot na balot. Diba? Masyado matrabaho pag nasa Canada, pag winter sa Canada. Mga mabosisin at like pag summertime, kahit naka-shorts ka lang, pag lumabas ka, pag pumasok ka, ganun-ganun lang, diba? Dito ang dami. Tapos mag-aano ka pa ng snow sa labas. Yung sasakyan mo, tatanggalan mo pa ng yelo. So ayan, ready na. Papasok na ako mga kamamaw. Ayan, dito na tayo sa work. Napansin ko kasi mga kamamaw nung nagdadrive ako. Nahirapan akong tingnan yung ito. Yung sa may left side ng natin. Nag-snow. Wala tayong pambasa ang tubig. Gatorade, babasain ko na lang mga kamamaw. Para mamaya pag Tignan natin. Malaking bagay yung maliit na salamin na to. Nakikita ko talaga yung... Ngayon, natanggalan natin. Yung pa nagdadrive, nakikita mo na maayos yung alam mo tuloy may sumuka ng dugo dito. Wala yung Gatorade. So ayan, papasok na tayo mga kamama. Magre-report muna ako sa trabaho. Yan, back in business na. Let's go! Yan, out na ako. Nag-clock out na ako. 1 o'clock lang ako. So inintay ko lang uminit ng konti yung sasakyan. So bukas pa lang tayo makakapagsimula makapag-overtime ulit dahil kapag galing ka sa sick leave, bawal ka mag-overtime ngayon. So iniwanan na natin yung trailer natin, hindi natin natapos. Yung kasama na lang natin ng magtutuloy nun. Tapos bukas ganun, pwede na tayong mag-overtime. Nagbilog na ako bukas para kahit paano itong linggo narating makakuha tayo ng kahit paano 8 hours na overtime. Medyo napagod din ako. Dapat matatapos ko yung trailer kanina, kaso nga lang nasira yung jack ko biglang Soloroid parang yung makina niya parang umusok kasi tumunog siya ng malakas kanina, tapos parang di na siya umuusad siya pero di mo siya mabababa o may tataas yung jack niya, kaya na-stack up ako. It takes like 15 minutes, then ni-report ko pa dun sa natin yung nangyari dun sa jack para at least kung sakaling titingnan ng maintenance bukas, mapipigure out nila kung ano yung nasira dun sa jack, papalitan nila yun. Dun tayo natenga, kung di tayo natenga matatapos natin yung trailer natin. Pero syempre part ng yung nangyayari talaga, hindi natin maiwasan. At the same time walang nangyaring aksidente or walang nasaktan, yun ang mas maganda. So kumbaga ba, andun tayo sa point na safe naman ang nangyari sa atin. So ngayon okay na, uwi na tayo. Pero alaw na nag-out na tayo mamaya ng mga after 5 minutes.
lalabas na ako. Sakyan tayo sa sasakyan natin. Ayan mga kamamaw, medyo kahit pa paano naka-survive ng 8 hours ngayon si kamamaw dito sa ating birthday ng pagbabalik mula nung nagkasakit tayo. So medyo may konting adjustment kahit pa paano. Yung ubo natin tsaka yung sipon mararamdaman nyo. Sa salita ko meron pa, pero alam ko ano na yan, huhupa na yan. Basta tuloy-tuloy ko lang yung gamot. Nasa on time naman lagi yung pag-inom ko ng gamot. Tsaka nung vitamins natin, dadagdagan na rin natin ng vitamins natin. Minsan kasi nakakalimutan ko mag-vitamins mga kamamang pag sobrang busy na sa trabaho. Tsaka pagising pa lang sa umaga, may mga ginagawa ka na, may point na minsan yung mga simpleng bagay nakakalimutan mo na. So ay lalabas na ako. Dahil may mga 5 minutes na rin yung natin. May mga 5 minutes na rin tayong napagpainit. Tsaka ito pala fresh from the Philippines mga idol. Hello! Yan si Kuya Noli, 3 weeks yan sa Pilipinas. Kuya Noli, kamusta pala ang bakasyon natin sa Pilipinas? Ayos. When was the Masaya last pa rin time, When was the last time you went home? almost 5 years ago. See, huntong Just tagal na before the pandemic. Di ba? Yeah. Pakatagal na. Yeah, So, syempre marami na nagbabago rin kuya, di ba, pag umuwi ka, di ba? Oo. Pero sarap Pero na. umuwi lang ako para mag-fiesta. Mismong piyesta sa mismong lugar nyo. Fiesta sa Taga saan ka ba, kuya? hometown namin. Anguno, Rizal. Malapit lang pala, kala ko yung medyo malayo yung yung... Hindi. So lang pala sa Tagangono Rizal pala siya. So syempre ko ang dami na masko sa inyo, maaga, di ba? Hindi naman. Wala. Wala ka namang Saka lagi akong wala sa bahay, nag-ani. So may mga ka doon, pinsan, pamangkin. Oo, nandun pa yung mga yung kamag-anak, yung Mga kamag-anak marami pa rin. marami pa rin. So ay si may kuya. kapatid pa akong dalawa doon. I see. Sila. So ayan, uwi na kami ni Kuya Noli. Kasi nagpaano lang ako ng sasakyan Pinainit ko muna bago ako lumabas. Nag-out na ako kanina pa. Uwi na kami ni Kuya Noli. So ayan mga kamamaw, uuwi na tayo. Maraming salamat sa inyo mga kamamaw sa suporta. Ayan. Try natin mga kamamaw pag medyo gumanda ang views ng natin ng YouTube channel. Try nating mamigay ng pamasko. Pero hindi ako nangangako Hintayin muna natin mga kamamaw dahil as of now mga kamamaw, hindi ko pa na-hit din yung target ng monetization natin. What I mean like yung kinikita nung YouTube channel, hindi pa natin na-hit. Kumbaga pero yung unang sweldo kasi is bibigay ko kay misis ko, regalo ko sa kanya kasi siya yung gumawa ng YouTube channel ko. Tapos dahil lang medyo nahirapan magsalita, malamig. So balak natin kung sakali swerte tayo sa baka susunod na pagkakataon, ma-share natin. Diba yun? Pasensya na, nachochok ako kasi malamig. So ayan, basta pag nakaswerte tayo, siyempre wala namang masama kung mag-share tayo ng blessing, diba? So ay mga kamamaga, dito na lang ang vlog. Pasensya na, inubo ko bigla. So para pong pasensya na talaga. So please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates sa my video. See mga kamamaw. Ay medyo nagka-problema mga kamamaw doon sa sasakyan ko. Ito, check ko siya ngayon. Hindi masusian, ay pumasok ng susi. Pero pag in-start mo siya ng nakalock, nag-i-start siya. So ngayon, titingnan natin ngayon mga kamamaw. Ay nako, uwi na lang tayo, nagka-problema pa sa sasakyan natin. Ayun. Yun, okay na. Kanina, ayaw pumasok ng susian, matigas. So, hintayin mo na natin konti. Pag pinapasok mo yung susi, takata ko. Ay, nako. Tala ko. Pinapasok yung susi kanina, ayaw pumasok. Talagang matigas. Matigas siya. Tapos, kasi usual pag i-start mo, tatapakan mo yung preno Tatapakan mo yung preno, tsaka mo siya sususihan. Kasi dapat pumapasok yung susi. Kaso nga lang,
kahit anong tapak mo sa preno or kahit naka-start siya, hindi pumapasok yung susi. Buti na lang pumasok. Buti na lang pumasok. Mga kamama, ang hirap. Uuwi na tayo. Saan tayo hihingi ng tulong ngayon para masusiyan tong sasakyan. Sobrang nagpapasalamat ako sa taas, mga kamamo. Yun yung sinasabi ko palagi na dito, magkwento ba tayo sandali nang medyo humapa na konti yung vlog kasi alam ko medyo bitin kayo dun sa vlog natin eh. Haba natin ng konti, magkwento tayo dito. Kaya sobrang nagpapasalamat ako, mga kamamo, sa taas. Sobrang sabi ko na lang, minsan dumarating tayo sa point na katulad yan, may stock tayo dito, hindi tayo makauwi. Ang pinaka-way lang natin is magta-taxi tayo pa uwi para makauwi. So paano bukas pagpasok, sino ang papasuyuan natin? Magta-taxi ulit tayo papasok. Tapos hindi pa natin alam kung magi-start to bukas dahil sa sobrang lamig dapat nai-start to umaga pa lang. Usual kasi pag nagigising ako sa umaga, kahit hindi pa umalis, ini-start ko to para yung makina is umuusad siya, umano siya, nagpa-function siya para at least yung mga parts ng sasakyan na ng init, para hindi tayo nahihirapang mag-start pagpapasok na tayo. So kung ganun ang nangyari, mga kamama, sobrang salamat Panginoon, salamat po. Nandiyan siya, mga Panginoon. Nandiyan siya palagi, hindi niya pinapabayaan. Kaya salamat po, kasi kung hindi, sobrang laking abala. Kaya thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Ayan, salamat. Hindi talaga niya ako pinapabayaan. Sobrang lagi ko na-appreciate yan, mga kamama, yung mga ganyang bagay na biglang ganyan. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Kanina kala ko hindi na mag-i-start. Buti nag-start ngayon. Ay naku, mga kamama. Salamat Lord, salamat. Kaya kayo lagi yung tatawag sa taas, hindi kayo papabayaan yan.